Gustong mangyari nitong si John Vic? Ang publiko, kayo, ang taong bayan, na kanyang pinagsisilbihan ang dapat mag-adjust at makibagay sa nakasanayan niyang estilo bilang dating gobernador. Talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa mga charity? Why do you need, kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit ba kailangan mo ng masyado ka mang masubis? In the process of reading the decision of the court, and of course we shall respect the decision of the court, but we'll also exhaust our remedies, which is we'll also be preparing a motion for reconsideration. And now? Yes, within 15 days of our... Mga kasama, nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako po, meron hong balita yung isang Tulfo nagsalita na patungkol dito kay John Vic. Nako, ano kaya yan? Alamin natin mamaya. At si Mayor Baste, huwag niyong idamay-damay ang media. Huwag kang masyadong popular sa media, sabi niya kay Hyer. Mamaya abangan natin. At ito yung banat ni Atty. Topacio. At merong, si Baculaw, si Lulong, umaapila. Magmo-motion daw sila. Aba. Ano ba naman talaga? Wala talagang katigil-tigil. Yung pangarap mo maging presidente. Napornada. Pero nakalike ka na ba? Like nyo muna yung video at kung hindi nyo napanood yung video natin kahapon, kagabi, balikan nyo ho. Maganda ho yung mga pag-uusap doon. Eto, pasok natin. Atty. Topacio, kakasuhan ng ng bastos sa Supreme Court. Naku, dilima, tumiklop sa listahan. Tama? Nasa listahan? Listahan ng ano to? Alamin natin dito, Noong Sabado, July 26, 2025, naglabas ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP ng babala laban sa mga individual at grupo na bumabatikos sa desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte bilang fatally flawed at labag sa saligang batas. Yan. Ayon sa pahayag ni PDP spokesperson Ferdinand Topacio, bagamat garantisado ng saligang batas ang kalayaan sa pagpapahayag, hindi ito nangangahulugang may kalayaan ang sinuman na magbigay ng mga mapanirang pahayag laban sa Korte Suprema. Iginiit niyang ang Korte Suprema ay nararapat na igalang bilang isa sa tatlong pangunahing sangay ng gobyerno at ang pinakamataas na hukuman ng bansa. Dapat lang. Dagdag pa ni Topacio, handa ang PDP na magsampa ng legal na aksyon laban sa mga patuloy na bumabati sa Korte Suprema, lalo na ang mga may kasaysayan ng paglabag sa mga kautusan ng hukuman. Yun! Atty. Topacio, kasuhan mo sila ng kasuhan para madala. Dahil hindi talaga yan titigil hanggat hindi nasusupalak. Hindi nasusupalpal. Lalong-lalo na yan si Virus, si Aling Saba. Meron pa dyan yung isa, yung Bokno. Marami sila. At ang 5 senador, 5 ba yun? O 6 na. Kasuhan nyo. Bakit nila binabatikos? Ano ang gusto nyo gawin? Kayo bida? Nagdesisyon na ang Supreme Court, ayaw nyo pang tanggapin? COA, nagdesisyon, ayaw nyo rin tanggapin? Saan ka lulugar? Kayo lang gusto nyo magdesisyon. Diba? Ang posisyon, ito yung pahayag ni Senador Marcoleta sa kanyang sa kanyang palatuntunan. Kasama siya sa palatuntunan na ito, kasi lagi naman siyang Ano yun, Senator Marcoleta? Unconstitutional impeachment versus BP Sara? Wow. Sabi niya dito, okay na bahala. This is what the fairness or due process of law means even for impeachment. Yan. Tama naman yun Alam mo kung saan kinuha yan kahit hindi pa natin nababasa yung kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema. Nakalagay sa mismong tuntunin ng Rules of Procedure in Impeachment Proceedings sa House of Representatives, lahat ng impeachment complaints na ipapile, maging ito ay galing sa pribadong tao o kaya mismo na
sa mga miyembro ng House of Representatives o kaya ito'y pinirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, kinakailangan i-refer mo sa Committee on Justice. Yun ang tuntunin. O isip-isipin mo, umabot lamang doon sa tinatawag nilang 10-session day. Hindi totoo yun, Jen, Nelson. Sa totoo lang, kapag ako talagang nakahanda tayo, sinasabi ko naman sa inyo, kung yan ay natuloy halimbawa na pag-usapan sa Senado, unang-unang pagkakamali nila, Jen, yung unang complaint ay i-file at in-endorse at ito'y tinanggap ng opisina ng Secretary General December 2. Tandaan nyo, Okay, December 2. December 2, 2024. Opo. Ang December 2 ay araw ng Lunes. First session day. Opo. Pero sa numero ng session, ito ay session number 26. December 2. Ngayon, yung unang complaint na yon ay na-file nung isang grupo alas 4:30 ng hapon, December 2. Okay. Ngayon, ano ang hinahanap sa tuntunin sa House of Representatives? Kapag kayo na itinanggap mo, immediately i-refer mo sa Office of the Speaker. Ayun. Okay. So, palagay ko walang nangyaring pagre-refer. Kasi kung talagang immediately, wala naman sinasabi ng paraan pagka i-refer mo. Pwede mong i-text si Speaker. Pwede mo siyang tawagan. Galing. Pwede mo siyang puntahan na personal. Kasi ito ay bigla na lang dumating. December 2. Tapos 4:30, tinanggap ng opisina. Nelson, kung ikaw ang Secretary General, babasahin mo lang ba yan, tapos ilalagay mo sa opisina mo o tatawagan mo kaagad ang Speaker? Siyempre, dapat tawagan nila ng Speaker. Impeachment ito eh. Ito ay isang paraan para tanggalin mo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pagkatapos, nakita mong ganyan, hindi mo man lang tatawagan ng pansin ang Speaker, yun ang referral. Paalam mo kaagad sa kanya. Ayan na-booking na dapat kasi ganun ang ginawa. Hindi nagpatumpik-tumpik. Alam nyo kasi planado nila yan eh. Di booking sila ngayon. Pinalano nila na patalsikin ang pangalawang pangulo, hindi sila nagtagumpay. Kaya si Balulong may hirit. Yun ang inihingi. Sabi niya, immediately. Bakit wala sa order of business? Sasabihin nila, hindi po namin kaagad nailagay dyan kasi po yung order of business po, ginagawa namin ng maaga. Umaga lang po. Umaga pa lang. Ginagawa na namin yan kasi po magsisimula po yung session alas 13. Tinanggap ko po yan 4:30. Alas 4:30 ng hapon. Hindi mo rin mapapangatwiranan yun. Bakit ka mo? Kasi pagkaraniwan na sa amin, pag may biglang dumating na ganyan na napaka-importanting bagay at nirefer mo kaagad sa opisina ng Speaker. Sabi ng Speaker, sige, isama mo additional reference of business. So pwede naman palang gawin yun. Pwede mong gawin yun. May kababalian naman pala Ang totoo niyan, yung apat na yan, nung i-refer nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, yun ang February 5. Wala siya doon sa order of business doon sa araw na yun. Kaya nga sinasabi ko, kung ito'y halimbawa, umabot sa Senado. Unang tanong ko sa kanila, hawak-hawak ko yung hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi niyong 10th session day. Kapag napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito, ibig sabihin, in-include nyo. Andyan talaga. Magre-resign ako as Senator of the Republic. Naku, mabigat. Okay? Kasi wala eh. Alam ko na eh. Bakit ninyo ipinangatwiran? Pinangatwiranan ninyo na pati sa sagot ng Solicitor General eh. It was included in the order of business, sabi niya. Ito po yung aming katibayan, Annex A. Halimbawa, Annex A. Session number 36, order of business. Pagka tinignan mo, wala doon. Saan mo makikita? Sa journal. Sa journal number 36. Doon makikita kasi additional reference of business. Iba talaga ang abogado sa hindi abogado. Iba yung nagmamarunong sa di nagmamarunong. Kaya hindi nila malilinlang
yung mga abogadong senador. Oo, sayang nga lang at nadaya yung Duterte. Ilang mga abogadong na nandun. 'Di ba? Attorney Bundok, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Hinlo. Yan ang mga abogado plus si Attorney si Senator Marcoleta. Kung yun ay lahat nakapasok at hindi dinaya, sigurado hindi po pwede yung mga arte-arte ng mga bakulaw at mga dorobo. Alam kita mo kung natuloy nga raw. 'Di ba? Kaya naniniwala ako sa sinabi ni Senador Marcoleta na hindi talaga matutuloy ang trial. Walang impeachment na magaganap. Tama! 'Di ba? Ano nangyari? Anong petsa na? Petsa di peligro. Nag-announce no nakaraan Friday. Ano nangyari? Walang trial. Walang impeachment. Iyak, iyak, iyak. 'Di ba? Nagngangaw-ngaw si sino? Si Virus, si Dilaw Mau-Mau. Sino pa? Yung mga senador na puti buhok, nagngangaw-ngaw sila. Wala silang nagawa. Ngayon magmo-motion ito si Tambaluslos. Mo-motion within 15 days daw. Nagsalita siya. Maya-maya, abangan nyo. Idudulo natin yan. Ayun pala Isipin mo, yun. balikan natin mo yung December 2. What is so spectacular about December 2? Pag tiningnan mo, dalawang panukalang batas lang ang binasa on first reading. Dalawa lang. Walang hindi masyadong busy yung araw na yun. Okay. Yung December 2, Opo. Pangkaraniwan, Jen. Opo, Monday yun. Lalo na yung nag-uumpisa kami yung mga ganito. Opo. Halos 100 ang babasa. Kaya mahaba yung session eh. Yung December 2, balikan mo yun, reviewin mo. Dalawang panukalang batas lang ang binasa. Ilang minuto lang yun nababasahin mo. 3 resolutions, 2 panukalang batas. Pagkatapos lahat na communications, mga letters from different agencies, to the archives, to the archives, to the archives. Ibig ko sabihin, kapag tiningnan mo yung volume ng business na tatalakay no December 2, 30 minutes tapos eh. Bakit hindi nyo isinama na additional reference of business yung impeachment na tinanggap nyo at 4:30 samantalang yun ay isang napaka-importanting bagay. Doon pa lang. Pagkatapos sumagot yung Solicitor General. Inamin ba naman niya yung 3 kanyang ganon at saka yung pang-4 ay isinama namin sa order of business na pag tinignan mo wala. Ang totoong ginawa nila, considering that the fourth impeachment complaint signed by more than 1/3 of the members of the House of Representatives has been transmitted to Congress, the 3 earlier impeachment complaints have become moot and academic and they were sent to the archives. Alam mo ibig sabihin no? Pinatay po namin. Pinatay nyo. Kaya nilagay sa archive. Sabi ng Korte Suprema, pinatay ninyo. Ibig sabihin, yung pangalawa, hindi na pwede. You violated the 1-year ban rule. Ayun. Simple. So yun pala yung binabanggit ng Korte Suprema na nalabag yung 1-year ban rule ng impeachment complaint. Ayun. Kasi kung yun ay ni-refer ninyo sa Committee on Justice, may tumuloy na sana eh. Walang tumuloy na proceeding kasi walang ni-refer. Walang ni-refer sa Committee on Justice. Yun ang pinaka-ultimate na destination ng lahat ng impeachment complaints. Umabot lamang dun sa order of business eh. Pagkatapos in archives, nasaan ang pumunta? Sa Committee on Justice. Wala, kahit isa. Wala na. Tuloy. Inamin na. Tapos na. Una pa lang, wala na. Kaya naniniwala Senador Marcoleta na mababasura lang. Magagaling. Salamat Supreme Court. Salamat At nandiyan kayo at hindi kayo pumanig sa mga dorobo. Kung hindi, kung nagkataon, wala na talaga ang Pilipinas. Ganun lang yun. Eto, nagulat tayo. Bakit ito si Kuya Ben Tulfo, meron hong balita na parang hindi dismayado ang mga nakararami. Ano kaya yun? Baka ito bibigwasan na ata yung ano pangalan nun? DILG. Ano yung balita rito? Pinuna yung kanyang estilo
ng pamamahayag gamit ang social media. Nako, yan na. Para sa karamihan na pumuna kay Secretary John Vic, tumaas sa mga kilay at nag-iwan ito ng masamang panlasa sa dila ng mga pumupuna sa kanya. Dahil ang mga lengguwahe o terminolohiya na kanyang ginamit hindi angkop sa panahon at sitwasyon. Kung sa bagay, let's just give credit where credit is due. Sanay na sanay itong si Secretary John Vic Remulla sa social media na akala niya ay personal na account niya, ang official Facebook page ng DILG. Dito siya nagkamali. Iba yung personal na account mo sa social media, iba yung official function at official Facebook page yan. Magkaiba. Sabagay, maraming natatalisod ng mga politiko. Kung pag-uusapan ay proper decorum, pag-aasta, the behavior kung tawagin, demeanor, presentasyon nila, yung packaging nila, yung katanggap-tanggap, ay marami niyan, mga boss. Kung titingnan natin, lalo na yung mga nag-iinarte, na mga ilusyonado at ilusyonado na nasa legislatura, nasa Senado, or sa Kongreso. Sama na natin pati mga nasa lokal na pamahalaan. Okay na sana ang ginawa ni John Vic. Humingi siya ng pasensya sa publikong pumuna sa kanya. Pero, hindi niya naman tinanggap ang kanyang pagkakamali. Bagos, nangatuwiran pa. Parang ang gustong mangyari nitong si John Vic. Ang publiko, kayo, ang taong bayan, na kanyang pinagsisilbihan ang dapat mag-adjust at makibagay sa nakasanayan niyang estilo bilang dating gobernador. Ito'y panaginip lang, ano? Kunyari lang. Example, kung ako ang Pangulo, ako si President Ben Tulfo, kunyari lang, ha? Kakausapin ko itong si John Vic. At sasabihin ko, John Vic, chill ka lang. Kasama yan sa trabaho, pero dapat tayo mag-a-adjust ang makikibagay para sa mga taong ating pinagsisilbihan. Huwag tayo mag-iwan ng masamang panlasa dahil sa estilo. Just trying to make my point, kaya ginawa kong, kunyari, ang presidente niya, ako, si Ben Tulfo. Ako magsasabi sa kanya, John Vic, tayo ang mag-a-adjust sa ating mga pinagsisilbihan na mga amo natin ang publiko, si Juana de la Cruz. Ayan na, binibira na dito si John Vic. Kasi nga naman, hindi nakakatawa. Yung post doon sa Facebook page, page ba yun? O Facebook, yung official page ng kanyang pinamumunuan. So ngayon, marami ang natanggap na dismayado ang ating kababayan kasi nga naman bagyo yun eh. No? Kaya ito siguro talagang hindi na siguro nakapagtimpi ito si Sir Ben Tulfo. Ayun. Nasama siya sa kanyang programa. Kung ikaw ang kanyang presidente, ayun nga. Sabi niya, gagawin niya yun. Pagsasabi, relax ka lang, mag-adjust ka. Diba? Eto na, sagot ni Mayor Baste ngayon dito kay ay hindi yan mamaya ka pa. Oo. Mamaya ka pa, masyado kang nagmamadali eh. Eto yung sagot ni Mayor Baste dito kay The Hire. Huwag mong damay ang social media. Huwag kang masyadong pa ano-ano. Kung gusto mo ng bakbakan, siya raw ang pupunta. Si Mayor Baste ang pupunta sa'yo. Tuloy! Masaya naman ako na nag-iensayo na si Tory ngayon. Yan. However, ganito yan. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa mga charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit ba kailangan mo ng masyado ka mang masubis? Well, hindi ko alam kung if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, but I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Yan. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya,
I think mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag jab mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag jab mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, mag-ensayo ka. I think you've succeeded in the smoke screen that you've provided for this administration. Na una, yung visit ni Marcos na tinatawag nila na a success where we got a 1% reduction of the 20% imposed tariff on us. So, tsaka yung baha dyan, ginagamit mo pa yung demise of the people, you know, to divert real issues. So, kung gusto mo talaga, dalawa lang yan. Either puntahan kita, tayo lang dalawa, magsama ka lang ng bodyguard mo para kung may mangyari sa'yo, at least may mag-alsa pa sa'yo sa hospital. Suntukan tayo, walang gloves. Or kung gusto mo yon, ganito. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Yun ang dapat. Ha? Wala nang ibang pag-uusapan dun. Yung sinabi ni Mayor Baste, tama yun. Ha? Wala na kayong iisipin kasi, ano ba pinagmumulan yan? Isa lang naman. Basta matapos yung hamon ni Mayor Baste, gawin, tapos ang kwento. Eto na, nagngangaw-ngaw na ito at humihingi na ata ng ng tulong. Hindi natin alam magmo-motion daw siya. Sige, pasok mo. We are in the process of reading the decision of the court, and of course we shall respect the decision of the court, but we'll also exhaust our remedies, which is we'll also be preparing a motion for reconsideration. And MR? Yes, within 15 days of our official receipt. But it's a unanimous decision, sir, Mr. Speaker. Well, we hope that there could be probably some refinements. Nako! Tigil. There's an interesting post by Justice. Mga kasama, magmo-motion ang mama kahit na unanimous decision, 13-0. Ang panig. Diyos ko po, wala kayong katigil-tigil. Kaya, alam nyo, kung kayo ay magtrabaho na lang na maayos, total naman, ilan na kayong nakaupo na magkakaapelido? 3 na kayo. Puro representative. Hindi ba sapat yung pera na yan? Sabi ni Aling Lorraine. Hindi ba sapat yan? Hindi pa kayo kontento? Grabe, no? Motion. Wala silang tigil. Puro motion. Yun ang kagustuhan nila. Ibang klase. Dahil sa katawa-tawa ito si Koki. Binira ni Attorney Topacio. Maan na naman masyado na naman kasing pakilamero ito si Koki Wow, dagat. Tuloy. Ang kapal din ni Kiko Pangilinan. Yan na. Claim na yung kanyang pinail daw na anti-dynasty bill ay landmark bill. Parang siya lang ang unang nakaisip nito. Sir Kiko, hindi po ikaw ang kauna-unahang nag-file ng anti-dynasty bill, so do not claim it is a landmark. Sir, huwag mo namang lokohin ang publiko. Yan. Ang dami na po nag-file ng anti-dynasty bill bago ikaw. Opo. Si Miriam Defensor Santiago nag-file. Si Mayor Fred Lim, nag-file din niya ng anti-dynasty bill. Si Coco Pimentel, nag-file din niya ng anti-dynasty bill. Hindi ikaw ang una, hindi sa yun landmark. Hindi ikaw una nakaisip niyan, pa-landmark ka pa. Ano yata yun na, antay-yata yun na. Anyway, ano na tayo? Good news na tayo. Okay. Ito, isa pang Freycinet Republic ito. Alam mo, di ba si Kiko Panghilinan nag-file ng anti-dynasty bill? Sabay sila ni Robin Padilla. Opo. Ang kapal din ni Kiko Panghilinan to claim
na yung kanyang pinail daw na anti-dynasty bill ay landmark bill. Oh, Parang siya lang ang unang nakaisip nito. ganon. Sir Kiko, hindi po ikaw ang kauna-unahang nag-file ng anti-dynasty bill, so do not claim it is a landmark. Ang landmark, yung isang, di ba, parang Original. Diba, landmark dyan, yung Welcome Original Rotonda, ka. di ba? Opo. Yun ang tinitignan mo kasi yun ang madaling makita. Madaling. Landmark. Yun ang kauna-unahan doon. Parang yung Opo. Rizal Monument, landmark yan. O, di ba? Ang tagal na niya. Intramuros, landmark yan. Yes. O, di ba? Quezon Welcome Memorial Rotonda. Center. Welcome Rotonda, landmark yan. Sir, huwag mo namang lokohin ang publiko. Ang dami na po nag-file ng anti-dynasty bill bago ikaw. Opo. Si Miriam Defensor Santiago nag-file. Kaya walang nangyari. Si Mayor Fred Lim, naging senador yan for 3 years before he was re-elected as mayor. Oh. Nag-file din niya ng anti-dynasty bill. Si Coco Pimentel, nag-file din niya ng anti-dynasty bill. Hindi ikaw ang una, hindi sa yun landmark. Hindi ikaw una nakaisip niyan, pa-landmark ka pa. Besides, baka lang nga loaded itong bill mo eh. Ako, suspecha ako rito. Huwag naman sana. Samantalang, nag-file din si Robin Padilla ng anti-dynasty bill. At maganda yung final ni Senator Padilla na anti-dynasty bill. Bakit parang sinasabi nilang sila lang na nag-file no? Masyadong etong anti-dynasty bill ni Robin Padilla, mahigpit ha. Ang dynasty is defined as para simple na lang, mag-ama, mag-ina, ama, ina, anak, asawa, hanggang tiyo, tiya, pinsang buo. Yun. Hanggang doon. Oo, yung tiya ng yung kasi ang angat sa yan. mother and father. Halimbawa, let's say, umaakyat kasi sa common ascendant. Yes. Ang consanguinity or affinity. Yes. Ito pati affinity pati sa kasal, yung mga in-laws. Oh. Naalala ko tuloy si Attorney JV In-law. Diba? Sounds like. Oo. Halimbawa, pinsang buo mo, pang ilan yun? 4th degree. Bakit? Ikaw, di ba? Opo. Aakyat ka, first degree, nanay mo. Second degree, yung paakyat yan eh. Pag ganoon, basta nanay and tatay level yun. No. First level, second level, yung common ancestor. Yes. Yung lolo at lola. Yes. Common ancestor Second degree. Third degree, tiyo. Yes. Anak siya ng tiyo. Fourth degree, pinsang buo. Ayan na. Narinig nyo naman kung paano birahin kakapalan ng mukha ni Koki. Oo. Yan na yung pahayag. Durog. Tuloy ba ang laban? Yan ang tanong. Kasi kanina, sabi ni Mayor Baste, wag lang Sunday. Bigyan mo ko Martes o kaya susunod na mga araw. O kaya eto, hindi ko alam kung ano yung popularidad o yung mga estratehiya nila. Nagtayo pa daw ng boxing ring. Eto, tuloy. Umaasa si PNP Chief General Nicolas Torre na sisipot sa kanilang boxing match si Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Francis Folde. Grabe, no? All set na para sa pinag-uusapan at inaabangang charity boxing match between PNP Chief Enforcer Nicolas Torre at the Rebel Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ayon sa PNP, handa na ang boxing ring. May mga nag-pledge na rin ng sponsorship para sa event na benepisyaryo ang mga apektado ng hagupit ng habagat at magkakasunod na bagyo. Sabi ni PNP spokesperson Jean Pajardo, sa kabila ng paghahanda sa SONA sa Lunes at walang patid na monitoring sa mga binaha at trabaho, darating si Torre sa Rizal Memorial Coliseum sa Linggo ng umaga. Whether he shows up or not, may mga sponsors na nagsabi na magdodonate na lang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at kung wala naman siya, mag-distribute na lang kami ng ayuda. Matatandaang si Baste ang unang naghamon ng suntukan kay Torre sa kanyang YouTube channel. Nang kumasa si Torre, naglatag naman ng kondisyon si Baste. Napapatulan niya ang match per a cause kung magpapa-hair follicle drug test si PBBM at ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Hanggang nitong Biyernes ay namataan si Baste sa Davao City International Airport at kumpirmadong nagpunta sa Singapore. Ano naman, kung halimbawa meron siyang pupuntahan doon, bakit hindi ba pwede? Oo. Gawa-gawa na naman kayo ng problema at issue na naman ito. Dahil daw si Mayor Baste ay tatakas daw.
sa kanilang boxing match. Naku, hindi ho tatakas. Meron hong trabaho. Malay nyo, nandun na si Tatay Digong, di ba? Baka mamaya hindi nyo alam, nandun na dadalhin si Tatay Digong, di ba? Kaya kayo, huwag kayong mapasyadong advance. Hindi yan tatakas. At yung match na yan, di ba nagsalita na siya kanina? Martes, susunod na araw. Baka mapagbigyan. Tsaka imagine nyo naman. Ganito na lang isipin nyo na lang. 55 years old compare sa mga 40 years old. Yung stamina, at tsaka yung lakas ng suntok, hindi kakayanin nito ni Tory. Meron nga nagpakita ng proper push-up eh. Yung proper push-up na lang, hindi pa kinaya. Yun ba yung proper push-up na nakita nyo? Hindi ho. Hingal na hingal ang mama. Ang sabi ni Aling Ledesma, Kuya Gus, nagtatapang-tapangan na lang. Siyempre, hindi pwedeng mapahiya sa national television o kaya sa YouTube. Ganun lang yan. Kailangan makisig kunwari. Ang galing mo, Aling Ledesma. Kuha mo talaga lahat, diba? Kaya kayo, kung umabot ka sa video na ito, like and share nyo yung video kasi, parang hindi na ata tayo nare-recommenda ng boss natin eh. Araw-araw tayo nag-upload eh. O kaya yan like and share. Bye-bye!